Ola from Barcelona. Kukwento ko naman sa inyong isang araw kung kailan tinuruan ko magbalot ng lumpia itong mga Spanish friends ko. Ngayon ko lang din nalaman na ngayon pa lang nila malalaman kung paano niluluto ang kropek. Samahan nyo na rin akong balutin na ilang lumang gamit ko sa bahay para sa munito-munita ngayong gabi. Maaga nga ako nagising today para magluto nitong mga ubi pancakes. Naikwento ko nga sa inyo kahapon, nagpa-pajama party ako kagabi para sa anak kong si Julia. Marami kaming activities na ginawa na sobrang ikinatuwa ng mga bata. Sa sobrang saya, ngayon ayaw na nila umuwi sa kanilang mga bahay. Kung wala lang kung isa pang i-host na party today kahit kako hanggang hapon sila dito. Pero dahil nga 16 na katao kami mamaya at marami pa akong gagawin, ipinalayas ko na sila ng bandang 12 noon. So yun, after nga mag-alisa ng mga bata, naglinis na muna ako ng bahay kanina. Para na kasing binagyo ang bahay ko. Imagine nyo ang 8 bata nagtatakbuhan dito. Hindi ko na binidyuhan kasi nagmamadali din ako. 4 na oras lang kasi idarating na dito mga bisita namin. Kailangan ko pa gumawa ng lumpia kasi isa to sa request ng kaibigan kong si Laya. Nag-promise kasi ako sa kanila isang araw gagawin ko sila ng lumpia. Etong gabi kung kailan magpapalitan kami ng regalo. Ginawa na namin din ito last year. Sa bahay naman nung isa. Ito na pinag-Christmas party ng grupo namin. Dahil kakalipat nga lang namin ng bahay, hindi pa namin na ipapakita sa kanila. Kaya nag-decide kaming lahat na dito na lang namin gawin. Ang usapan ay magdadala ang bawat pamilya ng ambag nilang pagkain. Kaya di na ako masyadong nagluto dyan. Mag-finger foods na lang daw kami para wala masyadong hugasin. Bukod sa lumpia, nagluto din ako ng pizza para sa mga bata. Yung mga natira pa kasi kagabi sa pajama party ni Julia. Dinagdagan ko na rin ng siomai at ilapang dumplings na may gulay sa loob. Kropek, sweet and sour chicken at veggie lumpia para sa vegetarian friend ko. Ang mga kaibigan ko naman ay may dalang Spanish omelette, empanadas, tinapay, at drinks naman ang bitbit nung isa. Tinulungan naman nila ako magligpit ang mga kalat dyan kaya huwag kayong mag-alala. Dahil yung mga anak kaming maliliit, sinigurado ko na ready na ang lamesa. Nagahan namin ng party para di kami masyadong gabihin. Bago kumain, sobrang na-curious itong mga kaibigan ko. Turuan ko muna daw sila kung paano mag-wrap ng lumpia. Gusto daw nila gayahin kasi may mga parties din sila sa bahay nila na darating. Dahil nabalot ko na lahat ng lumpia, ay kumuha na lang ako ng saging. At nilagyan na lang namin ng kapirasong dark chocolate. Same lang din naman kako kung paano balutin. Squared namin nabibili ang lumpia wrapper namin dito kaya nahati ko na lang sa gitna para di masyadong malaki. At flour and water or minsan cornstarch with water lang pang dikit ko para magsara. Dito nga kinakwento nilang tatlo sa akin na first time nila ito gagawin. First time nila makakahawak ng lumpia wrapper kaya hirap na hirap siyang paghiwalayin. Sabi ng friend ko may pulang buhok, ikwento ko daw sa inyo na 36 na siya. Pero di pa rin siya marunong magluto. Sa relasyon nila ng asawa niya, yung lalaki ang palaging nagluluto. Pero wala namang problema, hindi din demanding ang asawa niya. Hati naman daw sila ng responsibilidad ng asawa niya sa bahay basta may communication at teamwork. Same side, same goal, marriage works. At pagkatapos matuto magbalot ng turo na ino yung magic lumpia ng mga kaibigan ko, ay kropek naman ang napagdiskitahan. Sa restaurant lang daw kasi nila nakita ang kropek na luto na. Kaya ayan, sige ipakita na natin sa kanila. O diba, may palakpakan pa at may natutunan na naman sila. Importante talaga na maging open tayo na makipagkaibigan sa ibang nationalities lalo na nasa ibang bansa tayo. Marami nagtatanong sa akin kung paano ko doon natutunan na mabilis ang language nila dito. Pinidahil na din sa mga taong nakapaligid sa akin. Wala masyadong Filipino kaya wala akong choice kundi ang matuto. Malaking naitulong nito sa akin para lumawak pa ang pananaw ko sa buhay. Bilang isang Filipina na nakatira sa Spain, ang pagkakaroon ng kaibigang Spanish or other nationalities ay di lang para sa pakikisama. Dito nagpapalitan kami ng kultura at tradisyon. Tinuturoan nila ako ng kanilang paraan ng pamumuhay at kung paano sila mag-isip. Isinishare ko rin sa kanila ang kultura at ugali natin para mas lumalim ang pagkakaunawaan at respeto namin sa isa't isa. Para maalis ang malaking akala o stereotypes. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. In the end, we are all just humans. After kumain, naglabas na lang ako ng ubi turons, candies at panettone for dessert. At inumpisahan na rin namin ang palitan ng regalo. Ang monito-monito dito ay tinatawag naming amigo invisible o amic invisibla in Catala. At ang mga regalo naman namin ay tinatawag na pongo. Mga gamit na di namin ginagamit sa bahay o mga gamit na di namin alam kung saan ilalagay. Sa Shop Jamang naunat ang natanggap niya isang juice dispenser. Matagal na daw itong nakatambak sa bahay nila pero bago pa. Next naman ay si Sylvia. Medyas naman ang nakuha niya. Medyas na di nagamit na nakabunot sa kanya kasi may inid daw kahit winter sa bahay nila. Sila ay naman ibabasaging Christmas jar na wala na ang straw. Dahil sobrang cute naman, gagawin niya daw itong lagay ng candies. Si David number 2 naman ang nabunot ko at ibinigay ko na sa kanya ang facial steamer ko. Na nabili ko nung nauuso pa ang COVID. Para kako magbarang ilong namin noon, ipauusukan ko na lang. Dahil may pagka-self-conscious siya at maalaga sa kutis niya, ay perfect ito kung may blackhead siya. Dito naman sa pangalawang regalo ko lalo silang natawa. Yung binalot o sinoli ko ang natanggap kong sampayan, last year nabigay din nila. Cooking stove naman ang na-receive ni David number 2. Ilang beses daw nagpaplano mag-camping nakabunot sa kanya pero di matuloy-tuloy kaya ilang taon na rin nakatambak sa bahay nila. English book naman ang receive nila yung number 2 na ayaw nang basahin nung isa kasi dumudugo daw ang ilong niya. Nahiya naman ako kasi si David number 1 pa lang nakabunot sa akin. Sabi ko hindi naman ito ponggo. Pero dahil hindi daw niya nagagamit, akin na lang. Perfect daw ito pang TikTok ko. Yung mga regalo rin kami sa mga bata pero mga
binili na namin ito at hindi na sila ponggo. May surprise gift naman kami ng asawa ko para sa bawat pamilya. Itong alcoholic beverage na tinatawag na ratafia na ginawa namin last summer ni Chef Jama. Pinangalanan niya itong Nua, meaning pure, fresh, and light. Ang ganda din na napiling packaging niya. Bagay na bagay sa lasa ng ratafia niya. Hindi po namin ito binibenta. Itong paggawa ng ratafia ay hobby lang ng aking asawa. So dito na natatapos ang araw na ito. Tinapos namin ang gabi na may tawanan, kwentuhan, at konting iyakan ng ilang bata na antok na dahil 12 midnight na. So siya hanggang sa susunod. Adios! Ano sa la tsokolata? Wala! Hey, acepta la tsokolata! ¿Pastillo qué? ¿A qué mola? Sama tsokolata. Pues sabes que a qué mola. Las Filipinas. Filipinas.